Ang mundo ay tila nahuhumaling sa mga serial killer na merong mga dose-dosenang mga biopic at dokumentaryo sa Netflix at YouTube na nagpapaganda sa mga pinakakilalang individual sa kasaysayan. Kapag narinig mo ang salitang serial killer, ang mga unang pangalan na papasok sa isip mo ay sina Ted Bundy, Son of Sam o John Wayne Gacy. Ang mga mamamatay tao na ito ay mga kakilakilabot na pangkaraniwang tao na sumikat lamang dahil sa Hollywood publicity. Gayunpaman, ang kanilang mga ginawang krimen ay walang sinabi kumpara sa isang Pakistani na serial killer na si Javed Iqbal. Si Javed Iqbal ay hindi lamang isang masamang tao. Siya ay isang malamig, kalkuladong individual na may napakahusay na pag-uugali. Pagkatapos ng kanyang naunang ilang pagpatay, ay nag-isip siya ng paraan na madaling maakit ang mga biktima papunta sa kanya, kaysa hulihin sila. Dahil ang lahat ng kanyang biktima ay mga bata na mula edad 6 hanggang 16, si Javed ay nagtayo ng isang video game arcade business. Noong mga panahong yon, ang arcade ng paglalaro ang paboritong libangan ng mga bata, kaya matagumpay ang negosyong itinayo ni Javed na siyang magpapatuloy sa paglalaro ng pusa at taga kasamang insenting bata. Nag-alok siya ng mga libreng token sa mga batang lalaki para makuha ang kanilang tiwala. At sa ibang pagkakataon naman ay naghuhulog siya ng pera sa sahig habang natyagang naghihintay at pinapanood ang batang lalaki na kukuha nito. Pagkatapos ay uhulihin niya ito at aakusahan magnanakaw at tatalhin sa likod ng isang silid kung saan niya sila gagasain at gagamitan ng anal sex bilang parusa. Katulad ng kilalang Amerikanong serial killer na si Dean Arnold Corley na binansagang The Candyman, ay gumamit si Javed ng 4 na batang lalaki para gawing kasabwat at akitin ang kanyang mga biktima. Brainwash ni Javed ang mga kabataang layas upang gawin ang kanyang mga utos. Gaya ng nabanggit kanina, si Javed ay may paraan para makipagkaibigan sa mga bata at makuha kanilang tiwala. Kaya madali para sa kanya na makahanap ng ilang mga bata na mapagsasaluhan niya ng kanyang mga demonyong pag-iisip. Siya at ang kanyang mga kasabwat ay nakatira na magkakasama sa isang apartment na may 3 kwarto. Ang 3 sa 4 na kabataan na kinasabwat ni Javed ay sina Sahid Ahmed, isang 17 taong gulang, Muhammad Nadim, 15 taong gulang at si Muhammad Sabir, 13 taong gulang. Ang isa ay hindi na pinangalanan pa. Ngunit sino nga ba si Javed Iqbal? Si Javed ay ipinanganak noong 1956 sa Lahore, Punjab, Pakistan. Siya ay ika-4 sa 6 na magkakapatid na mga anak ni Muhammad Ali Mughal, isang mayamang mangangalakal o stock market trader. Nag-aral siya sa Islamia High School at nagsimula ng sariling negosyo noong 1978 nung siya ay estudyante pa lamang sa Islamia College Railway Road. Ang kanyang ama ay bumili ng 2 villa sa Shadbagh at si Javed ay nagtayo ng isang negosyong paghuhulma ng bakal sa isa sa mga villa. Nang pumanaw ang kanyang ama noong 1993 ay nagmana siya ng 3 milyong rupees na ginamit niya sa pagpapatayo ng malaking bahay na may swimming pool at 4 na may magkakaibang sasakyan. Nakapagtayo din siya ng ilang negosyo kabilang ang isang video game shop, isang aquarium, isang gym, isang grocery store at kahit isang paaralan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katauhan ay may itinatago siyang madilim na lihim na naging dahilan upang siya'y maging isa sa pinakabangungot na mamamatay tao na nakilala sa mundo. Ibabahagi ko ngayon ang mga nakakatakot at katotohanan tungkol sa pinakasadistang serial killer ng Pakistan na magpapadala ng panginginig sa inyong mga gulugod. At noong September 1998, sinabi niya na siya isang biktima dahil siya'y ninakawan at binugbog ni Arbab, ang kanyang trabahador na inakusahan siya ng panggagahasa gamit ang anal sex. Si Javed ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na nawala ng malay at nagising sa hospital. At nang makalabas siya sa pagkakakonfine ay inaresto siya ng mga kapulisan. Siya'y nagbayad ng piyansa, ngunit ang kanyang napakalaking bahay, ang mga negosyo at kanyang sasakyan ay naibenta na lahat para suportahan ang kanyang medical expenses. Ayon din kay Javed, ang kanyang motibo sa ginawang karumal-dumal na krimeng pagpatay ay ang kanyang galit sa isang pinaghihinalahang kawalan ng katarungan sa kamay ng mga pulisya sa Lahore.
na inaresto siya at kinasuhan ng sexual assault na may kaugnayan sa masamang pagkilos ng anal sex laban sa kanyang trabahador noong 1998. Samantala, ang kanyang ina ay pilit na pinapanood siya habang nagdurusa sa kulungan at sa sinapit na kahihiyan ay biglang inatake sa puso at namatay. Dahil hindi matanggap ni Javed ang nangyari sa kanyang ina, bilang ganti ay nagpasya siya na paiyakin ang isandang ina para sa kanilang anak na lalaki gaya ng napilitang gawin sa kanya ng ina bago ito mamatay. Ang pagpatay ay isang karumal-dumal na krimen. Ang paggawa nito ng 100 beses ang dahilan kung bakit tunay at napatunayang sadistong halimaw si Javed Iqbal. Gayunpaman, hindi ang mga pulisya ang pumigil sa kanya na pumatay pa ng mga bata. Si Javed mismo ang huminto matapos na maabot niya ang kakilakilabot na milestone na pagpatay. May dahilan sa likod ng bilang ng kanyang mga biktima at ng kanyang walang sawang pagnanasa sa mga dugo. Ang pagkawala ng kanyang ina at ang di umano'y kalipitan ng pulisya ang naglagay sa kanyang landas para mag-isang mamamatay tao at nagtaktang gawin ang eksaktong bilang ng pagpatay na ipinangako niya sa kanyang sarili. Sa kalaunan ay ininsulto pa niya ang mga otoridad na maaaring madaling pumatay para sa kanya ng 500 o higit pang mga bata, ngunit tumigil lang siya dahil nangako siya sa kanyang sarili na papatayin ang eksaktong 100 bata, hindi higit o hindi bababa. Sa confession ni Javed Iqbal ay sinabi niya na iniyakan ako ng nanay ko, kaya gusto ko ay umiyak din ang 100 ina para sa kanyang anak. Matapos na mamatay ng kanyang ina, ay natagpuan ni Javed ang kanyang sarili na walang tirahan at bankrupt. Nagrenta siya ng isang bahay sa mga squatters sa Lahore, kung saan nagsimula ang kasuklam-suklam na pantasya niya sa mga batang lalaki na edad 6 hanggang 16, madalas mga ulila o layas sa lansangan. Sa pagkakataong ito, lahat sila'y pinagdodrogan niya, pagkatapos ay sexual na atakihin at gagawa ng anal sex. Kapag natapos na siya sa mga ito ay sasakalin niya ang mga kawawang bata gamit ang kadenang bakal hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pagpuputol-putulin ang kanilang mga katawan at tutunawin ang kanilang bangkay sa drum ng hydrochloric acid. At kapag naging likido na ang kanilang mga katawan ay itatapon niya ito sa isang lokal na ilog. Hanggang sa nagpadala na nga ng liham si Javed sa pulisya noong December 1999. Sa liham ay pinagtapat ni Javed ang mga pagpatay sa 100 batang lalaki. Ito ay isang confession na naglalaman ng mga detalye tungkol sa kung anong ginawa niya sa mga bata, kung paano niya itinapon ang kanilang mga labi. Pinadalhan din niya ng kaparehong sulat at sikat na mamamahayag sa dyaryo sa kanilang lugar na si Kawar al-Naim Hashmi na nagtatrabaho sa Daily Jang. Sinama din niya ang kanyang journal na ayon sa kanya ay hindi daw niya gustong ang mundong ito. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang masamang ginawa at handa siyang mamatay. Wala din daw siya pinagsisisihan na nakapatay siya ng 100 bata. Bagaman ang liham na iyon ay walang pirma o pangalan ng sumulat, ay isinulat naman niya ang direksyon patungo sa kanyang inuupahang bahay. Ang mga tauhan ng pahayagan ay agad na kumilos at pumunta sa kanyang tahanan. Nakarating sila doon bago pa man dumating ang mga pulis. At doon nga ay nagimbal ang mga journalist sa kanilang natuklasan. Nakita nila ang dugo ang mga dingding at sahig ng bahay ni Javed. Mayroon siyang 2 malalaking drum ng asido na may bangkay ng bata na natiling natutunaw sa loob. Natagpuan din nila ang sinasabing kadenang ginamit na pangsakal sa mga bata. At isang sulat na nagsasabi, ang mga bangkay ay sadyang hindi itinapon upang mahanap sila ng mga otoridad. Meron din mga note card na may impormasyon tungkol sa kanyang mga biktima. Kasama ang kanilang pangalan, edad, pisikal na paglalarawan at petsa kung kailan sila pinatay. Nagkalat ang mga card na ito sa dingding ng kanilang bahay. Meron ding mga litrato ng biktima at mga bag ng damit at sapatos ng mga bata. Hindi natagpuan si Javed sa kanyang bahay. Marahil iniisip nila na baka ginawa nga ni Javed ang huling bahagi ng kanyang sulat na kung saan ay binalak niyang lunurin ang sarili sa Ravi River. Kaya agad na sinuyod ng mga pulis ang ilog gamit ang mga lambat. Ngunit malinis ang ilog. Ang mga magulang ng bata ay agad na sumugod sa lugar at inalam kung ang kanila bang anak ay isa sa mga biktima. Chinek nila ang mga bag ng damit at mga larawan ng mga bata na kinuha sa bahay ni Javed. Ang mga ina ay hinimatay habang ang mga ama naman ay nagsisigaw at nagsabi na maghihiganti.
Samantala ay naglunsad na isang napakalaking manhunt operation ang kapulisan sa kasaysayan ng Pakistan. Ang 4 na kasabwat ni Javed na mga kabataang lalaki na kasama niyang naninirahan sa kanyang apartment ay inaresto sa Sohana. Sa loob ng isang araw, ang isa sa kanila ay namatay sa kustodiya ng pulisya na may post-mortem examination na ginapitan siya ng puwersa ng kapulisan. Maaaring ginawa ito sa kanya upang paaminin, ngunit ayon sa mga kapulisan ay tumalon ito mula sa isang bintana. At ang isa sa pinakanakakatakot na detalye na nahayag sa pag-amin ni Javed ay ang klase ng kung paano niya itapon ang mga bangkay, tulad ng American serial killer na sina Jeffrey Dahmer at Breaking Bad's Walter White. Ang kilalang serial killer ng Pakistan ay gumamit ng malalaking drum ng hydrochloric acid o asido upang itapon ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Ang napakatapang na kemikal ay tinunaw ang mga katawan at binura ang lahat ng labi ng 100 batang insente. Ang natagpo ang 2 drum ng asido na naglalaman ng labi ng tao ay nagpatibay lalo sa kaso laban sa serial killer. At noong namang December 30, 1999 ay sinadya na ni Javed na pumunta sa opisina ng Daily Jang upang isuko ang kanyang sarili. Nang tanungin siya kung bakit hindi siya sa mga pulis sumuko, sinabi niyang natatakot siya para sa kanyang buhay at naniniwala siyang papatayin siya ng mga pulis. Doon ay binawi niya ang kanyang pag-amin at sinabi niya sa korte na siya ay inosente. Sinabi niya na pinilit lang siya ng mga kapulisan na gawin ang pagsulat at aminin ng lahat. Gayunpaman, mayroong higit 100 saksi ang tumestigo laban sa kanya. Si Javed Iqbal ay hinatulan ng korte ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Kasama niyang nahatulan ang 3 batang kasabwat niya na sina Shahid Ahmed para sa hatol na bitay, Muhammad Nadim na sintensyahan ng pagkakulong ng 182 taon at Muhammad Sabir na sintensyahan ng pagkakakulong ng 63 taong pagkakakulong. Sinabi ni Judge Ala Bakish sa korte sa Lahore, si Javed Iqbal ay napatunayang nagkasala ng 100 pagpatay. Sasakalin siya hanggang sumamatay sa harap ng mga magulang ng mga batang pinatay niya. Pagkatapos ay puputulin ang kanyang katawan sa 100 piraso at bubuhusan ng asido, tulad ng pagpatay na ginawa niya sa mga bata. At inutos din niya na isasagawa ang hatol sa isang malaking park sa Lahore ng Minar-e Pakistan, isang pambansang monumento. Ngunit ang kanyang interior minister na si Munuddin Haider ay hindi sumang-ayon sa hatol ng korte at sinabing ang Pakistan ay lumagda sa kasunduan ng Human Rights Commission kaya hindi pinapayagan ang mga ganong parusa. Samantala, hindi na naabutan pa ni Javed ang araw ng kanyang pagbitay dahil noong umaga ng October 8, 2001, si Javed at ang kanyang kasabwat na si Shahid Ahmad ay natagpo ang patay sa kanyang selda sa kulungan ng Kotlakpat. Lumilitaw na nagpakamatay sila sa pamamagitan ng pagbigti sa kanilang mga sarili, gamit ang mga bedsheet. Kahit na may mga haka-haka na sila ay pinaslang, lumalabas sa kanyang autopsy na sila ay binugbog bago namatay. Si Javed Iqbal ay itinuturing na pinaka-prolific serial killer sa kasaysayan ng Pakistan bilang isang malayang bansa. Ang pagiging isang bata, ulila o layas sa mga lansangan ng Pakistan ay sapat na napakahirap. Idagdag mo pa dyan ang banta ng isang serial killer. Mahirap makasurvive para mabuhay. Si Javed Iqbal ay lumaking mayaman ngunit natapos ang lahat ng pinili niyang manirahan sa lugar ng squatter na kasama ang kanyang mga hinahangad na biktima.